Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas, of course, Mindanao. Magandang araw po sa inyo. At hatanan nga mga ka-coffee dito Leyte, maupay nga adlaw ha iyong hatanan, no? At syempre yung mga ka-coffee natin na nakikinig po sa ibang bansa, magandang araw po sa inyo. Patapos na po itong kasaltikan. Kasaltikan ng mga dilis. Kasi si Sara Duterte, malinaw na may saltik yan eh. Malinaw na may problema yan sa pag-iisip. Di ba? Pero mo ba naman, nasa impeachment ka na, hindi ka dadalo, di ba? Tapos puro ka pa kasinungalingan, nagnakaw ka na nga sa kaban ng bayan, pinagpapaliwanag ka, hindi mo magawang magpaliwanag, di ba? At pagbabantaan mo yung buhay ng presidente, saan ka ba naman nakakita niyan? Pinakamataas na leader, pagbabantaan mo, tsutsugiin mo, tapos may condition pa kunyari, no? Pero hindi lumusot sa NBI yan. So malinaw na may problema po talaga sa pag-iisip itong si Sara Duterte, kaya hindi dapat siya nandiyan bilang vice-presidente. Kasi sayang yung pondo ng taong bayan, no? Yung pera ng bayan nauubos dahil sa kasaltikan niya, dahil sa pagnanakaw niya. So ito na nga. Si Sara Duterte malapit na ma-impeach, di ba? Yung mga dilis na patuloy na nagpapakalat ng kasinungalingan, ka-fake newsan, susunod-sunurin na. Jason Sa, ayan na, natimbog na, wala pang piyansa, di ba? Non-bailable yung kanyang kaso si Jason Sa. Sino pa? Si Mike Defensor. Yung kanyang pamilya na nagpapatakbo ng KTV bar na may mga, alam nyo na, di ba? Natimbog na. Ito ang susunod, yung Iloy Bugris. Kilala nyo itong Iloy Bugris? For sure nakita nyo na yan. Kasi isa rin po yan sa pambansang marites, pambansang fake news. Patay uyang na klase sa pangutot. Ito oh. Patay uyang na klase sa pangutot. Ako bisan ano ko kainin sa mangutot ko, hindi git kuya. Mag-apin sa mga tao, mag-kaya, share the life, share the life. Pwede natin panoorin to. Itong Iloy Bugris na to, yung nangihingi ng GCash, yung pinipirahan yung mga OFW, malapit na rin po itong makulong. Malapit na rin po itong mahuli. Ka-coffee nasa ibang bansa yan. Hindi natin alam paano kung umuwi ng Pilipinas yan, di matitimbog yan. At may kasama pa siya, dalawang vlogger, no? Na nagpakalat po ng peking medical records ng ating presidente. Malapit na po sila. Dahil uubusin itong mga nagpapakalat ng fake news, binabastos po yung ating presidente. Okay. Ang Malacanang nagsalita na. Pakita ko sa inyo ha. Tama lang yan kasi for the longest time naging mabait ang gobyerno sa inyo. Diba? Ang lagi ko nga sinasabi, subukan yung gawin sa ibang bansa yan. Subukan yung gawing katatawanan ang kalusugan ng presidente. Gawin yung katatawanan as a whole. Yung leader ninyo, yung prime minister ninyo. Sa ibang bansa, ha, kulong ka o baka ipatiklo ka pa. Ipatsugi ka pa. Dito lang sa Pilipinas, na sobra pong luwag. At inabuso na ng mga damuhong wala sa tamang pag-iisip gaya ni Sara Duterte at ng kanyang mga followers, ng kanyang mga peking, hindi pala peke, mga followers na nagpapakalat ng mga peking balita laban po sa gobyerno. Ang Malacanang po, happy si Malacanang. Wait lang, hanapin ko lang ha. Si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, nagsalita po sila dito na kinagagalit, hindi pa si Yussi Claire nagsasalita niyan ha, kinagagalit ng mga dilis. Lalo na kung si Yussi Claire magsalita niyan. Wait lang, hanapin ko lang ha. Galit na galit sila dito eh. Ito. Sa Manila Times tayo. Kaya naman may iba mga dilis na medyo kinabahan. Sa totoo lang, no, medyo natakot sila ng bahagya dahil dito sa pagkaka-aresto ni fake news peddler Jason Sa. Yan, sa Manila Times. Nasa ibang pahayagan din po yan. Pwede nyo pong tingnan, no? Headline, Arrest of ex-broadcast journalist. Broadcast journalist na walang ethics. O sige, dating broadcast journalist daw itong si Jason Sa. Nagpakain lang sa mga Duterte, no? Arrest of ex-broadcast journalist Jason Sa should serve as warning to fake news peddlers. Babala po. Ang gustong sabihin po ng Malacanang dito, ikaw ha, kayong mga dilis, nagpapakalat kayo ng fake news. Wala kayong puwang dito sa mundo. Dapat nadyadyaan kayo sa loob. Dapat sa inyo mga binibilanggo kayo. Dahil panipakalat kayo ng kasinungalingan. Nililin lang ninyo ang taong bayan. Ito, magsilbi pong aral sa inyo to. Warning po sa inyo to ha. Malacanang on Friday welcomed the arrest of former broadcaster Jason Sa, saying it should serve as a warning to those spreading fake news.
Sa statement po na inilabas ni Secretary Dave Gomez ng PCO, he said that the National Bureau of Investigation acted promptly in filing charges and effecting Sonsa's arrest over posts alleging false information about the health of President Ferdinand Marcos. In fairness, I must agree, ang NBI ngayon very active, Congratulations kay Director Matibag, no? Ang ganda po ng performance, malayong-malayo sa performance ni John Vic Rimulya ng DILG na puro press con lang. Uy, nasingit pa natin yan, Totoo naman Yes, parte siya ng administrasyon ni PBBM pero puro press con itong si John Vic Rimulya. Walang binatbat dito sa performance ng NBI. Dati pang DDS supporter yan, si Matibag, pero grabe yung performance, Agad-agad inaaresto itong mga dapat arestuhin at dapat lang. 'Di ba? Kasi ang gobyerno dapat mataas ang gobyerno. Hindi yung gobyerno kinakaya-kaya ng mga fake news gaya nila Jason Sa. Wala silang respeto sa gobyerno. Ang gobyerno dapat ba magpatalo sa mga taong walang respeto? Sa presidente? Yun lang yun Mag-submit kayo. Hindi man natin sinasabi na ginigipit na yung karapatan ninyo magsalita, pero you have to submit yourself to the authority. Kasi kung ang tingin ninyo sa sarili ninyo, kami ang authority, lahat tayo ganyan ang tingin natin. Halimbawa, kami ang authority, labo-labo na tayo. Wala na tayong sinusunod. Kanya-kanya na tayo. Ugaling DDS na tayo. Diba? Tama ito Sana mag-serve na lesson ito pagkaka-aresto ni Sonsa, ni Jason Sa, para sa iba pa, na as if, kung umakto, akala mo mas mataas pa sa gobyerno. Mas mataas pa kay PBBM kung magpakalat ng mga kasinungalingan at ka-fake newsan. Diba? Yun lang yun Gomez said, the NBI's actions showed the administration's firm and lawful response to alleged online abuse, especially where false information was published and circulated as legitimate news. Una, sabi nila nasa martial law na tayo, etc. dahil inaresto na raw si Jason Sa. Isa pa tong puganting si Harry Roque, suportado niya raw, I stand with Jason Sa daw. Palibasa, pugante, itong si Roque na yan. Kaya siya daw ginigipit na raw po yung karapatan natin magsalita, freedom of speech, freedom of expression, martial law na raw po tayo. Sinong sabi? Kayo-kayo lang yan. Lahat ba ng tao inaaresto? Lahat ang nagsasalita? Ang inaaresto yung gumagawa ng krimen. Yung umaabuso sa inyong karapatan, kuno. Gaya ni Jason Sa, karapatan pa ba yung maggawa ng kasinungalingan laban sa kalusugan ng presidente? Karapatan pa ba yan? Hindi na karapatan yan. At dapat hindi yan pinapamarisan. Diba? Common sense yan Secretary Dave Gomez said the NBI's action showed the administration's firm and lawful response. Narinig niyo yung keyword, lawful response. Tamang proseso. Alinsunod sa batas na proseso, hindi yung tinutukhang gaya ng ginawa ni Digong. Gaya ng ginagawa ng kampon ni Sara Duterte na laging sila ay mas mataas pa sa batas. Na sila ay hindi nagpapasakop sa batas. Hindi ganun. Lawful response lagi. I-quote natin si Secretary Dave dito. It shows the government's continuing effort to guard the truth, protect the public from deception. Ayan, mahilig ang mga dilis dyan. Yung kampo ni Sara Duterte sa deception, panlilin lang. And preserve a free but responsible democratic space. Tama nga naman. Akala kasi nito mga itong mga dilis na sige, pwede tayo mag-Facebook. Pwede tayo mag-YouTube. Sige, gawa na tayo ng video. Siraan si Marcos. Sabihin na natin na bangag ang presidente, na adik ang presidente. Kung ano-ano pa. Gawan pa natin ng AI video yan. Pagmukhain nating masama ang gobyerno. Pagmukhain nating masama si PBBM. Kasi libre naman ang Facebook Lokohin na natin ang mga taong bayan. Lokohin na natin yung mga tangang dilis. Tanga na, niloloko pa. Diba? Hindi yun. Hindi absolute yung freedom of speech ninyo, yung freedom of expression ninyo. May limitasyon po yan. Sana alam mo yan, Jason Sa. Total lang, kilala mo naman sa sarili mo. Ikaw ay dating broadcast journalist. Kumbaga, basic sana yan Misinformation undermines public trust, endangers lives, and will be met with swift, lawful consequences, sabi po ni Secretary Dave Gomez. Public discourse must remain free, but it must also be truthful, fair, and orderly. Speaks freely but not falsely. Oy, ganda na, quotable quote siya Speak freely but not falsely. Pwede ka magsalita, sige, libre ka, nasa demokrasya tayo, pwede ka magpahayag ng iyong opinion, pero wag kang maghayag ng mga kasinungalingan, malicious, kasiraan, na wala namang batayan,
laban sa iyong kapwa, regardless kung presidente yan o kung sino man yan. Dahil may consequence po yan. Diba? May kapalit po yan. Swift, lawful consequences. Kung anong ginawa mo ngayon, eventually may kapalit yan. Parang karma ba? Yung ginawa ni Mike Defensor, kinarma na siya. At ang kanyang pamilya, damay-damay pa. Yung ginawa ni Jason sa kinarma na siya. Ngayon, may acute asthma daw at may COPD at nahihirapan na raw po itong huminga dahil naaresto na ng NBI. Karma yan sa ginawa niyang krimen. Dapat niyang pagdusahan yan. Di ba? Ganun lang yun eh. Kung anong tinanim, siyang aanihin. Maganda yung tinanim mo, eventually, maganda yung aanihin mo. Ako yun din ang paniniwala ko. Kung mali yung ginagawa ko ngayon, pagdudusahan ko yan in the future. Eventually, pwedeng bukas, pwedeng kamakailan, etc. Ganun din kayo. Diba? May ginawa kang masama ngayon, posible bukas hindi mo pa siya maramdaman yung karma mo, pero in the following days, in the following months, in the following years, baka bumalik din sa'yo yan. Ganun lang yun. Itong mga fake news peddler na to, ng mga dealers na panay pakalat ng kasinungalingan, laban sa gobyerno, laban sa presidente, kinakarma na po sila. Deserve. Diba? O siya, i-komento po ang mga nais ninyo sabihin, opinion nyo, reaksyon, lagay nyo dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga sa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.